maitama? Eh kung lumilipat nga po kayo dun sa libre? O, yung kung lumilipat po, yun po yung trabaho na nililipat nila para makatipid sila ng pagbayad ng taxes sa Bureau of Customs. But is this legal, Mr. Guban? That is illegal already, Your Honor. And that is what isa po yan sa mga trabaho namin. Dito po sa selectivity nito, what you're doing, do you agree with me, is tax evasion. Kasi the articles or the importation which are supposed to be taxable, ay dinadala nyo dun sa linya na hindi naman taxable. Your Honor, sa amin po, misdeclaration or undervaluation. For my 17 years or almost 27 years in intelligence, Your Honor, that is already common practice. That is why drugs come and go in the customs. If that can be, not exactly totally eliminated, if that can be strictly implemented, Your Honors, I'm sure, aangat po ang Pilipinas at gagandang ekonomiya. Your Honor, for example, bakit ang daming ukay-ukay? Bawal. Pero sa market po napakarami. In fact, that is because of that. Dahil po yan dyan, lumulusot, bawal, ban, totally ban. Then pati po yung drugs sumasabay. Kaya pag nagtrabaho ka ng tama ka sa customs, matatapon ka or malilipat ka kung saan-saan. Kaya karamihan na lang ng empleyado sumasabay. Because hindi maganda ang naging pinatunguhan ninyo. But anyway, Mr. Chair, I want to proceed to Jimmy Guban. Few questions only. There are allegations, Mr. Guban, that there are different schemes in the Bureau of Customs on how to facilitate the release of contraband, illegal containers. yes, Your Honor. Can you please enlighten us on that? Your Honor, about the importation, meron pong regular importation at saka para po sa madaling salita, ang BOC po ay merong RMO, Risk Management Office, at meron din pong selectivity, may green lane, tatlo po yun. So, doon po ay makikita nyo yung mga trabaho na multinational ay nasa green lane, then, mukhang secures nyo, wala yata ako. I think the Honorable Commissioner can also enlighten us here, the former Commissioner of the Bureau So of from your Customs. perspective, But, Mr. Your Honor, Guban, from your perspective, being somebody who worked for so long a time in the Bureau of Customs, para makita po natin yung diferensya ng mga schemes na binabanggit ninyo, you first mentioned about selectivity, you also mentioned about the green. Ano pang ubang schemes Green lane. mayroon doon? Your Honor, may mga special kasi minsan na trabaho. Then, the Risk Management Office, yun po ang nagbibigay ng selectivity kung saan sila dadaan. Then, pagka mayroong mga multinational, yun po yung napupunta sa green lane. Then, the other two, red, may mga selectivity po. Then, doon po ginagawa yung mga trabaho kung paano nila i-declara. There are allegations also, Mr. Guban, na meron pang mga napupunta sa PESA. Yes, Your Honor. Iba naman po yun. Regular importation din po yun. Then yun po yun yung mga free tax na dinideliver papuntang PESA. So yun po ay pwedeng i-re-export. Wala po yung tax. Yan po ay for manufacturing o kung ano man ang gagawin sa PISA, sa ICOSON. Then for export purposes, wala po yung bayad ng duties and taxes. Unless ilo-local, saka lang po magbabayad ng duties. Tatlo lang po ba ito? Selectivity, green, and PESA? No, Your Honor, mayroon pa pong banded warehouse. Banded warehouse. There are allegations also that there's such a thing as TARA system. Your Honor, that is already yung paano matipid kung mga duties and taxes na binabayad sa Bureau of Customs. Pwede niyo po ba kaming ma-enlighten? How does this scheme work? Umpisahan po natin doon sa selectivity. Your Honor, dyan po nagtatransact yung importer, binibigay sa broker o representative, dito naman may magtatransact sa BOC employees kung anong i-declare nila na imported materials o ano nasa laman, din tinitipid nila ang pagbayad ng duties and taxes para magkaroon ng tarang konti. Pinapalabat yan over time. So yun po yung TARA system. Pag sinabi niyo pong selectivity, ibig sabihin hindi po itinideclare lahat.
Hindi po, naililipat po yung imbis na dapat doon sa red, napupunta sa grain, multinational. So, nagiging iba na ngayon, ang proseso niyan, mabilis. Sometimes yung iba, mga wala ng duties and taxes dahil papuntang PESA, papuntang banded warehouse. So, yun yung mga trabaho. In other words, dito po sa selectivity, this is being resorted to be able to do away with the importation duties. Yes, Your Honor. Para may tama po, Your Honor, ang deklarasyon. Para po maitama, kung lumilipat nga po kayo dun sa libre, O, yung kung lumilipat po, yun po yung trabaho na nililipat nila para makatipid sila ng pagbayad ng taxes sa Bureau of but Customs. is this legal, Mr. Guban? That is illegal already, Your Honor. And that is what, isa po yan sa mga trabaho namin. Dito po sa selectivity nito, what you're doing, do you agree with me, is tax evasion. Kasi the articles or the importation which are supposed to be taxable, ay dinadala nyo dun sa linya na hindi naman taxable. Your Honor, sa amin po, misdeclaration or undervaluation. Sa But indeed, BIR that po. is tax evasion. Yes, that is, Your Honor, sa BIR. Ano po yung green? Ito po yung libre. Multinational, Your Honor, and then sa mga PESA, banded warehouse. Multinational. Pagka po sa multinational, pwedeng pumunta sa PESA, pwedeng pumunta sa banded warehouse. Yes, Your Honor. At kapag PESA po at banded warehouse ito, does it mean na libre ang import taxes? Your Honor, the purpose of importation is for re-export. Gagawin lang po yan dito sa Pilipinas. That's why it's free from Yes, importation Your Honor. taxes. Now, pagka yan po ay nag-local market sila, magbabayad po sa Bureau of Customs. How about the red? Pag red po, Your Honor, yan yung nare-red tag. Your Honor, medyo hindi ko pa mamemorize kung tama yung red, ha? Pero yan po yung mga highly dutiable value na produkto. Na Ibig dapat- sabihin, ito ho, mahal, malaki ang import taxes. Your Honor, yes. Then at the same time, it will go through the process of opening the containers in examination, in X-ray. At ayaw to ng mga importer. Mabagal. Kaya sila ay nag-extra kung pwede mailipat sa ibang selectivity. So in other words, what the importers are trying to do is to avoid this red lane Yes, Your Honor, possible. and resort to selectivity so they can bring all their containers to those lanes which imposes no importation taxes. Yes, Your Honor. Then mabilis. There are times na isang araw lang lumalabas yan. And of course, that is illegal, Mr. Guban. That's correct, Your Honor. That is illegal. Yes, Your Honor. How about this TARA system? Ano pong connection ng TARA system dun sa selectivity? Yun, Your Honor, ang natitipid, yun naman ang binibigay na overtime sa mga empleyado. I see. So, if from the selectivity lane, ang isang mataas dapat ang import taxes ay nadala doon sa libre, Edi, ang laki po nun, Your Honor. yung natipid, saan mo mapupunta yung natipid? Depende na po yun sa grupo kung ibibigay lahat sa empleyado or asosyo na nila doon ang facilitator, broker. Kindly wrap up, Congresswoman Jinky. If you are willing to share this information, ano ho ba inclusive period na nangyayari itong sistemang ito? Your Honor, I would like to honest this Quadcom because this is the most trusted committee now, so far, Your Honor. For my 17 years or almost 27 years in intelligence, Your Honor, that is already common practice. That is why drugs come and go in the customs. If that can be, not exactly totally eliminated, if that can be strictly implemented, Your Honors, I'm sure, aangat po ang Pilipinas at gagandang ekonomiya. Your Honor, for example, bakit ang daming ukay-ukay? Bawal. Pero sa market po, napakarami. In fact, that is because of that. Dahil po yan dyan, lumulusot, bawal, ban, totally ban. Then, pati po yung drugs, sumasabay. Kaya pag nagtrabaho ka ng tama ka sa customs, matatapon ka or malilipat ka kung saan-saan. Kaya karamihan na lang ng empleyado sumasabay. Because yan na po ang sinasabi laging tradisyonal, na which is bawal at dapat po tuloy na po. Alang-alang po sa bayan. For my last question, Mr. Guban. Last, Mr. Chair. Paano ho ginagamit itong different schemes na to para ma-facilitate yung release ng dangerous drugs? Please walk us through. Pero Honor, lahat po yan may sabuatan.
Kaya minsan mahirap hanapin dahil kung mayroong top secret ang NICA, ang Intelligence Office is mas top secret sa Customs, Your Honor. Mas uso ang sabing tawag doon ay bukulan. Pag hindi mo yan nalaman, because dalawa tatlo lang minsan na nakakaalam, pindot lang sa computer, lumalabas. As it is, again, Your Honor, marami pong nawawalang, the Honorable Chairman, marami pong nawawalang containers na until now. Doon sa una ko pong statement, ay nawawala. Again, hindi po ako galit sa mga Duterte. Kaya lang sila lahat ang nagpa-facilitate nag-i-influence, nagpo-protekta. Ilang containers po ang nawawala sa Port of Manila alone during the time ni Collector Austria. Hanggang ngayon walang napapailahan ng economic sabotage or what? Libre. Sa Taguluan Port, napakalaki po dyan, ang operator ng Freeport niyan. Ilan pong dumadaan yan ang intelligence report, ini-import, dadalhin doon, after doon ibabalik. Ang tawag po dyan sa Mindanao International Container Terminal, MICT, din may Freeport po dyan. I was given emission twice, pumunta dyan. Pati yung oil, ang smuggling, hindi po matigil-tigil dahil ang lalaki ng mga operator. At syempre, natutuwa ang mga empleyado ng customs, hanggat may nagpoprotekta, may tumatawag, natitipin nila, mas malaki ang kita nila. Lalo na po pagka walang tax at ipapasok sa Pilipinas. So, kanino ba pupunta yung duties na dapat para mapunta sa gobyerno? Mapupunta sa empleyado ng customs. Your Honor, I'm sharing this so that po ma-enlighten at mabuhay na po ng tama at tunay ang ating mga government agencies. Thank you po, Your Honor, Chairman. Mr. Chair, one last. Last na. What do you know last about question. Mark Taguba? Mark Taguba, Your Honor, is son of our former co-employees. Siya po ay facilitator. Your Honor, directly, biktima si Mark Taguba at saka si Tatag. Sa shipment na alam, nakalibre ang kolektor, si Maronilla. I'm sorry, Your Honor, the Honorable Commissioner is here. But I'm telling the truth. Sino ba ang may alam ng kargamento ng droga na nagpasalitik walang alam at pumirma? Si Taguba, licensed broker si Tatag. Si Taguba, parang siya ang in-group, nagpapasilitate lang ng mga kargamento para makalabas. Ang tatay niya ay former BOC, custom police po namin. So nagpasilitate niya na habol, nagkaroon ng, nahuli ang kargamento sa labas, pero absolto ang district collector, si Maronilla, promoted pa to Assistant Commissioner, Your Honor. In this manner of my apprehension, magnetic letter was apprehended. The district collector was promoted to Deputy Commissioner of the Bureau of Customs. Now, ang daming kaibigan. Your Honor, ganyan po ang customs kalaki na dapat po ay unti-unti o dahan-dahan po maayos. At sana po, through this kagalang-galang po na Quadcom sa pangunguna po ng mga Honorable Chairman, and of course, the Honorable Speaker, ay mai-correct po at may tama at mapakita po natin sa tao ang tamang proseso, tamang hustisya sa ating pong bayan. Mr. Chair, I know that this is very challenging, but with the revelation of Mr. Jimmy Guman, I think we need to look into the charter also of the Bureau of Customs. Thank you, Mr. Chair. Thank you.